Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Puntahan na po natin yung mga magagandang balita. Finally, yung pong Bayanihan 2 ay pinirmahan na ni Presidente Duterte. At ito ay para tugunan yung pong pagtugon ng ating bansa sa pandemyang coronavirus. Tanong, ilan ba yan? Magkano ba yan? Malaki po ito. 165 billion pesos. At yung 140 billion po doon, yung regular appropriations. Yung additional standby ay 25.5 billion pesos. At sa ilalim ng Bayanihan 2, yung pong 3 billion pesos ay nakalaan para sa pagbili ng mga PPE o personal protective equipments, face masks, face shields. At yung pong 4.5 billion naman ay para sa pag-construct ng mga pansamantalang medical isolation sa quarantine facilities at yung pagpapalawak, expansion ng ating mga government hospitals, yung mga kakayahan, yung capacity po para makatanggap ng maraming pasyente. Samantalang yung 13.5 billion pesos naman ay para sa madalian or emergency employment and compensation ng ating health workers. Yung pong 4.5 billion ay gagamitin nyo sa mga isolation facilities, kasama na rin yung hotel accommodations, yung food, transportation ng COVID-19 patients, at yung 5 bilyong piso ay para sa pag-hire ng mga contract tracers po. Yung 13 billion pesos naman will be allocated para dun sa Cash for Work program, at yung 9.5 billion ay assistance to public utility drivers and other programs of the Transportation Department. Yung pong 6 na bilyong piso ay para sa mga individuals in crisis. At yung iba pang programa ng Social Welfare Department, yung 4 na bilyong piso naman ay para sa tourism industry. And the other 4 billion pesos ay para sa programa sa edukasyon, yung pong implementasyon ng digital learning. Samantala, yung pong IATF ay pinayagan na ang mga hotel under general community quarantine na pwede nang tumanggap ng mga guests. Aside from yung pong dati ng health workers at yung mga exempted employees, yung mga dati ng regular na mga guests ng hotel. This time, pwede na po na tumanggap ng mga guests at minimum overnight. So, pwede na. Yun nga ang nirereklamo ng marami. Apart from that, nakikiusap nga sila. I hope IATF ay makinig. Yun daw pong mga malalaking hotel, kung po pwedeng payagan na silang magkaroon ng mga gatherings. Kasi, sa ngayon, bawal. Kung hindi tayo nagkakamali, sa mga party, mga 50 lamang ba? Less than 50. Pero sabi nila, depende sa lugar. Kasi kung ang lugar naman daw nila is para sa 1,000 guests, bakit nga naman nililimit mo sa 50? May sentido común nga naman doon. Kasi kung ang ating iniisip ay yung kaligtasan at kalusugan at yung protocols, kayang-kaya. Sa 1,000, pwede mo ipasok doon mga 300 hanggang 500. At safe pa rin. Ay sabi ko naman sa kanila, gumawa kasi kayo ng position paper, yung mga hotels, para makaabot sa IATF at mapag-usapan. So, magandang balita yun sa mga gustong mag-check-in, dati na kayo nag-check-in, o yung mga dumating galing sa ibang bansa. At ito'y makakatulong din naman sa ating pag-jumpstart sa economy. Sabi po nung tagapagsalita ng Hotel Sales and Marketing Association na si Christine Ibarreta,
wini-welcome daw nila ito. Magandang development. At palagi naman daw okay yung mga safety protocols. Katunayan, nung huling araw ng libing ni nasirang Letty Tan, doon po kumain yung mga galing sa burial headed by Lucio Tan. At yung pong Hyatt Grand Hotel, talagang nakita po natin, personal ko nakita kung paano yung safety protocols doon. Papasok ka pa lang, ang dami na agad ng mga, mayroon nakaabang na doon, kukunin yung temperature, nandun yung alcohol, tapos nandun yung safe distancing, pati yung pagkain, talagang malalayo po kami. Palagay ko naman, ready na yung mga hotel. Samantala, ito magandang balita ito sa mga naghahanap ng pag-usig dun sa mga walang puso, walang kaluluwa, mga walang hiyang mga opisyalis ng gobyerno na pinagsamantalahan pa. Dito galit na galit si Presidente Duterte. Pinagsamantalahan pa yung mga pondo, ayuda para sa mga may hirap ng mga kababayan natin, doon sa mga nawalan ng trabaho, doon sa naghihikahus. Ano po ang magandang balita? Ang magandang balita, yung pong si Ombudsman Sammy Martires, sinuspindi na yung pong 89 na mga barangay kapitan sa buong Pilipinas. Suspendido po sila ng 6 na buwan kaugnay sa mga anomalya involving dun po sa pagpapatupad ng first tranche ng Social Amelioration Program or SAP. Pinasalamatan po ni DILG Secretary Ed Anyo si Ombudsman Sammy Martires sa madaliang pagtugon at pag-aksyon sa mga reklamong inihain ng DILG laban dito sa mga mapagsamantalang barangay kapitan at mga iba pang opisyalis ng barangay. At ito sa ngayon kay Sec Anyo ay magsisilbing mainit, matigas na babala sa lahat ng mga local government units na gumagawa ng mali sa parte nila at hindi ito itotolerate ng DILG. Alright, dito naman po sa isa pang magandang balita, dito naman kay BIR Commissioner Billy Dulay. Maniniwala ba kayo? Yung kanyang combined collection ng kanyang opisinang BIR, 1.636 trillion na pesos. Kasama ang customs, POC. Doon po sa 8 buwan ngayong taon na ito, nilampasan yung pong target nilang 1.527. Yung pong target na 1.527 for this year. Pero ang nakolekta nila ay 1.636. Ito, despite the pandemic. In other words, umakit pa ng by 7.17% for this period. Kahit na nga merong mga lockdown. And speaking of lockdown, kanina bago tayo pumunta rito, ako pina-flash na naman sa CNN. Mukhang babalik na naman daw mga lockdowns doon sa mga ibang bansa. Sapagkat biglang nag-surge na naman ang coronavirus. Yun nga ba sinasabi natin. Marami rin talagang sa Amerika, ibang klase rin ng mga tao doon. Yung presidente nila ayaw magsuot ng mask. At yung mga kanyang mga taga-suporta, mga taga-sunod, pininterview sa CNN. Maniwala kayo, sabi ba naman nung 2-3 yata yung napanood natin. Kung talagang tatamaan daw sila ng coronavirus, okay lang. Okay lang daw
Basta hindi raw siya magsusot ng mask. Ibang klase rin, ano. I don't, kalayaan daw. It's part of their freedom. Mga tama naman sila, no? Freedom not to wear face mask. Ang problema, meron din, malaya ka rin mamamatay pag ganyan ka ng ganyan. So, sa ngayon po sa BIR, from January 1 to August 31, nakakolekta po sila ng 1.289 trillion pesos. So, nilampasan yung 96.44 billion na target ng DBCC. Kano ba target nila? Ang target nila ay, what's that? 1.92 trillion. Galing, ano? Ang galing talaga itong si BIR Commissioner at saka ang BOC natin. Congratulations. Samantala, ito magandang balita rin to sa mga walang trabaho. Yung pong Civil Service Commission, magsasagawa sila ng Government Online Career Fair ngayong araw na ito hanggang sa September 18. At gagawin po ito in partnership with jobstreet.com bilang bahagi ng 120th Philippine Civil Service Anniversary. Yung pong mga gustong sumali, yung mga naghahanap ng trabaho, punta lang kayo sa onlinejobfair.jobstreet.com.ph. Sulitin natin, onlinejobfair.jobstreet.com.ph. At i-type nyo yung email address. Tapos mag-fill out kayo ng CSC form number 100 or the personal data sheet. At yung pong PDS will automatically attach to the account once created. Meron daw pong bakanting 2,452 sa 249 national agencies. Kasama na po yung central at yung regional offices. Kasama na rin yung mga LGUs, yung mga government-owned and controlled corporations, pati mga state universities at colleges. Tingnan nyo po yung website ng CSC, Civil Service Commission, www.csc.gov.ph/career para dun po sa mga bakante. Mag-unahan na kayo at maraming bakante. At first time basis kumbaga. Meron kasing definition sa CSC Resolution number 2363. Yung pong mga first-time job seekers daw, entitled dun sa waiver ng fees saka mga charges pagka nag-issue ng kopya ng Certificate of Eligibility. Magandang balita yan. Hindi na kayo gagastos. Samantala, ito naman pong BPO. Ano ba ang BPO? Department of Tourism, DOT. Meron pong binabanggit na in partnership daw with Concentrix Philippines, meron silang ilo-launch. May ni-launch, September 11 pa ito nung Biyernes. Yung pong Virtual Regional Job Fair, ang title Mabuhay, Partnership, Overcoming Adversities Through New Opportunities. And through the partnership, yung pong DOT at Concentrix magbubukas ng customer service representatives, technical support representatives, frontline specialists, supervisors, trainers, managers, and others for the human resources and recruitment, finance, IT, and marketing sectors. These are all applicable for on-site and work-from-home setups in the light of the new normal. Yung pong sa regional naman, magbubukas yung fair beginning September 22, 24, 29, and October 1
for Luzon cluster. September 17 and 18 naman, October 1 sa Visayas naman, at sa Mindanao, September 15 and 16. Abangan nyo po yung registration links dun sa DOT Facebook page at sa Concentrix Philippines Facebook page. Yung pong pag-hire daw sa inyo, yung hiring process, ay makukumpleto in less than 24 hours. Oh, hindi matatapos ang isang araw, tapos kagad. Yung online interviews, pati yung mga assessments. And kahit kayo nagtitrain, mabibigyan po kayo ng compensation. Meanwhile, ito namang si Senador Manny Pacquiao, meron daw pong ini-sponsor at siya, in other words, siya yung gagastos ng operations ng 13 channel na gagamitin ng gobyerno para sa distance learning. Ito po ang payag ni Senator Manny na para daw matulungan yung mga estudyanteng galing sa mga malalayong lugar at nahihirapan na makakuha ng mga internet connection for online learning. Habang yung iba naman, wala namang panggastos, pambili ng mga laptops o mga kung ano-ano pang kailangan, mga gadgets. So si Senator Manny po ang gagastos dyan. 13 channels ng telebisyon. O ito, maganda rin balita ito. At masakit na balita naman to kay Joe Masison at sa mga CPP, NPA. Sapagkat 150 o 150 na miyembro, 150 members ng komunistang rebelde na nag-underground at mga regular din po ng mga NPA sumuko sa puwersa ng gobyerno dyan po sa Davao de Oro, town of Mawab, noong Biyernes lamang. At sa ngayon po kay Mayor Ruperto Gonzaga III, siya po'y tuwang-tuwa, elated with the participants' positive response to the government's call for them to start anew and live a peaceful life with their families. O yun din ang panawagan natin kay Joe Masison. Bumalik ka na at tayo'y magkapit bisig at ikay mabuhay na ng matahimik hanggang sa ilang taong naiiwan sa buhay mo. Mr. Joma, you're also entitled to rest. Tapos na yung revolusyonaryong pakikipaglaban mo. Ikaw ay nakapagtanim na ng binhi ng pag-ibig sa bayan, kung matatawag man, yung revolutionary fervor. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Pahinga ka na. Sumama ka na doon sa mga bumalik sa lipunan. At sabi po ni Mayor, kasama na rin yung nasa militar, ang unang magagawa nitong mga sumukong ito para ipakitang kayo'y matapat na sa pamahalaan at matapat din yung iyong pagsuko, abay kailangan i-denounce ninyo yung pinanggalingan nyo, yung CPP, Communist Party of the Philippines, pati NPA, para magkaroon na tayo ng magandang mapayapang lipunan at upang ang yung panawagan ninyo makahikayat naman doon sa mga iba na magbalik loob sa lipunan at sa pamahalaan. Excuse me. Ano naman to? Sa ngayon po kay Secretary June Esperon, ang ating National Security Advisor, ang problema daw kung bakit hindi makalipad, maka-take off
yung pong ating mga rural areas, dahil dun pa rin sa ginagawa ng mga komunistang terorista at ng kanilang mga kaalyadong grupo, dun sa kanilang pagsira sa mga ari-arian, pag-ambush, pagpatay, panggulo, kung bakit mabagal o hindi nadidevelop yung mga lugar na yun. Ano bang ginagawa nila? Sinusunog po nila yung mga burning, yung pong engineering equipment. Nag-i-extort sila ng mga legitimate businessmen and brutal killing of indigenous people. Alam po ninyo, excuse me, meron nga tayong mga kaibigan, sinasabi sa atin, yung mga nasa mining industry, nagbibigay talaga sila ng can you imagine 1% ng kanilang gross income? At saka, alam po niyo na hanga daw sila dahil hindi nila madaya yung 1%. Sapagkat alam daw nitong mga nandyan sa underground kung ilan ang gross income nila. Hindi naman daw sila po pwedeng hindi magbayad. Sapagkat yun nga, sinusunog yung mga equipments nila, sinisira, sinasalakay. Yan ang problema. Kaya lang, tatawagan naman natin ang pansin itong mga nagbibigay. Baka kayo mapasok sa ATA. Sapagkat kung kayo tumutulong sa mga terorista, papasok kayo doon sa batas na yun. Kaya kung ako kayo, mag-ingat kayo. Sa ilalim po ng programa na nilunsad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung pong Barangay Development Program na nakakatanggap ito ng batikos ngayon dahil daw yung 16.44 billion pork barrel daw. Nagre-react dito sa Secretary Jun Esperon. Sangayon po kay Secretary Esperon. yung bawat barangay ay makakatanggap ng 20 million. Para saan naman to? Para mag-construct ng mga iba-ibang infrastrukturang proyekto. Ano yun? Like farm-to-market roads. Ay, kailangan po natin ng mga kalsada para madala mo yung mga produkto mo. Dadali mo sa palengke o sa ibang lugar. Ano pa? Gagamitin yung pag-construct ng mga school buildings. Ano pa? Paggagamitan yung water and sanitation systems. Ano pa? Health stations. Pati na po yung mga forest cover protection programs. Yun ang paggagamitan. Kaya yung mga pumupuna, kayo naman po, wala na kayong ginawa kundi pumuna. Tingnan nyo muna kung saan paggagamitan. Actually, para sa development ng mga rural areas po natin. Kaya yung tinatawagan natin yung mga kaibigan natin dyan, Congressman Zarate at iba pang mga makabayan black, huwag nyo nang kukontrain o pahirapan pa yung pag-aproban nito para mapondohan natin yung dapat pondohan.